Nako, ano ba ito? Di ba dapat mabahala na tayo rito? O di ba dapat mas kilalanin at alamin ang katotohanan? Ito po ay may kaugnayan sa report na libo-libo na umano na mga Chinese national ang nasa Cagayan region o dyan po sa may parte ng Northern Luzon na nagpapakilala daw po ng mga estudyante. So, hindi lang po military o police ang mag-double check nito. Dapat ang mga local executive from governor down to barangay chairman, pati siguro congressman, local police, ay tumulong sa ating national government para alamin, kilalanin kung sino ito sa pakikipag-ugnayan din na rin ng ating Bureau of Immigration. Kasi mga undocumented daw po, pero hindi naman sigurado na estudyante dahil walang maiturong eskwelahan at hindi naman po alam po bakit ganun karami yung pumasok ng mga Chinese national. Sila ba'y civilian? Sila ba'y espiya? O sila ba'y mga People's Liberation Army? Yung PLA na pwersa, mga sundalo ng China. Alam nyo, ang Northern Luzon, especially ang Cagayan, napakalapit sa China. Parte yan ng West Philippine Sea, ang karagatan dyan. Na dyan po napakainit ang usapin ng panghihimasok, pananakop ng China, pangaharas sa mga fishermen, sa mga resupply ng ating mga barko, ng ating barko at mga isda sa kabuuan ng West Philippine Sea. So itong napaulat na libu-libong mga Chinese ang nakarating dyan, abay kailangan po makontrol, alamin kung ano ito. Kung wala talaga, kung hindi talaga sila lehitimong estudyante, dapat ipa-deport yan. At kung yun naman ay mga sundalo, at kung ano man ang kanilang plano dyan, ay dapat panagutin. Kasi hindi ho ito turistang pangkaraniwan. Bakit umabot ng libo-libo? At dyan lang sa may parte ng Northern Luzon. Hindi ho pwedeng ibaliwala, hindi pwedeng walang kaugnayan sa usapin ng West Philippine Sea. At kung yung magugunita, hindi lang po sa Cagayan. Kahit dito sa Metro Manila, marami ng Chinese national nakapasok. Noong nakaraang administration hanggang ngayon, ay nandito pa rin sila. Mas maraming mga Chinese national ang nakapasok dito. Hindi lang yung mga nagtrabaho sa Pogo. Under ng PAGCOR noong nakaraang administrasyon na ginawan legal ang pagpasok ng Chinese national. Hindi natin alam kung yan pa yung mga manggagawa pa o nag-iispiya na rin. At nakabase ito diyan sa may southern part ng Metro Manila, especially ang area ng Parañaque, Las Piñas, Muntinlupa hanggang Cavite. May mga lugar sila dyan na hindi pwedeng puntahan ang mga Pilipino. Bakit ganon? So, dapat talagang alamin. Kaya po sinasabi na ang mga local executive from governor to barangay chairman sa mga probinsya, from city mayor hanggang barangay chairman dito sa siyudad ng Metro Manila o NCR, abi meron kayong responsibility dyan. Baka mamaya napapasok na kayo ng dayuhan dyan na hindi nyo alam. Eh kung yan po'y gagawa ng masama, kayo rin ang kawawa. Di ba dapat prevention, dapat mabilis ang galaw. Huwag nating ipaubaya sa intelligence community ng ating pulis at militar lang. Dapat gumalaw ang iba pang sektor. Kahit mga sibilyan, kahit homeowners association, pag nakapansin kayo ng mga ibang lahi na masyadong dumadami rito, pagdudahan natin. Ano ba ang kailang galaw dito? Baka nga po yan ay mga sundalo na ng People's Liberation Army. Dahil kung yung magugunita, base sa kasaysayan, bago nagkaroon tayo ng kaguluhan noong mapasukin tayo ng Hapon, noong mga panahong yan, noong mga 1940s ba, kung ano man taon yun, 44, kung ano man. Di ba? Sa record, kasaysayan, maraming pumasok dito sa ating bansa na mga Japanese na akala turista at kapitalista, akala mga negosyante o mga turista. Pagkatapos nung magkagulo bandang huli, yung pala yung mga sundalong Hapon na. Colonel, opisyal at may general pa yata. O di ba? Naisahan tayo no dahil akala winelcome pa natin, inayos natin, akala ay negosyo ang dala. Yung pala ay gulo na. Baka maulit ito. So warning lang. Huwag niyo isipin tinatakot kayo ng channel na ito. Maging warning tayo, maging warning ito sa atin para hindi na maulit ang mga nangyari na hindi maganda. May responsibilidad o may magagawa ang sibilyan sa pakipagtulungan sa ating mga otoridad.
At may dapat double time na gawin ang mga otoridad dahil kayo merong kapabilidad na sitahin, hulihin, pag walang dokumentong legal, pag hindi estudyante, pagdudahan yan. Pag hindi lehitimong turista, o lalo na kung walang mga visa yan, delikado yan. Baka nga po yan ay espiya na ng China. Ginagawa ng China yan. Alam mo, isang bansang nananakop, na katulad ng sinasabi ni Secretary Teodoro, sinasakop na tayo ng China dyan sa West Philippine Sea. Talagang lahat ng paraan gagawin niya para ma-penetrate, ma-monitor ang galaw ng ating gobyerno. Di ba kung yung mga gunita, kamakainan lang, pumutok ang balita, merong 36 na mga Chinese national naging opisyal, naging auxiliary member o opisyal ng Philippine Coast Guard. O anong katiyakan natin na hindi na-penetrate nila o napasok nila ang mga communication ng ating Coast Guard? Baka yan ang dahilan kung bakit papunta pa lang ang ating resupply, papunta pa lang ang ating barko sa West Philippine Sea, alam na ng China, baka nga nakuha na. Diba? Sa military, may report din na di umano merong company galing sa China na nagre-recruit ng mga aktibo, tritaradong militar ng Pilipinas. O diba? Yung mga galaw eh. Parte yan ng mga galaw ng mga nananakop. So don't panic. Kailangan lang ho itong talakayin ko at ipaliwanag para tayo ay magkaroon ng awareness, magkaroon tayo ng kaalaman kung paano tayo tutulong. May kapabilidad at obligasyon ng bawat Pilipino tumulong at mahalin ang ating bansa. Huwag na nating asahan ang mga pro-China na mga vlogger, hindi tatalakayin ito, ng mga supporters ng pro-China. Tuhan-tuha pa yung mga yan. Hindi yan magsasakripisyo at hindi yan magsasabi ng totoo. Dahil sila'y taga-propagandista, taga-pagtanggol ng China. Kung ano man ang kapalit, hindi natin alam. Isa lang alam ko dyan, pagtataksil, traidor sa bansa at sa Pilipino, ang Pilipinong kumakampi sa nananakop na tulad ng China. Ganon kasimple, pero yun po ang dating yan. Kaya ako sa aking mga channel, dito sa MA Pinoy TV at Mike Abby Opinions, paninindigan natin ito, manindigan tayo. Suportahan po ninyo ako, mag-follow at mag-subscribe po tayo rito. Palakihin natin itong ating paninindigan at paniniwala at ito po ang aking maitutulong at mai-offer. Tulungan nyo ako sa aking channel na ito para palawakin natin ang ating paninindigan. Huwag tayong padala, patakot, huwag tayong maniwala sa mga propagandista ng China, mga kumakampi sa China. Kailangan kampihan natin ang Pilipinas, ang gobyerno, ang Pangulo, atin ito, panindigan natin. Di ba? Ganun lang po ang ating prinsipyo. Walang pakialam kahit na sino dito sa aking mga ginagawa sa aking mga channel. Sakripisyo ito, paninindigan ito, pagmamahal sa bayan, wala nang iba. Kung ano man ang sinasabi ng mga propagandista, mga vlogger na, kakampi ng tinatawag nating pro-China, huwag natin pansinin yan. Okay? Manindigan tayo para sa bayan.